Amen. Thank you so much po kay Brother Sig at kay Brother Jonel sa opening number po natin. At syempre sa LWBC Sanctuary Choir. At magandang umaga po. Handang-handa na po ba ang lahat, mga kapatid? Amen. Magandang umaga po sa ating po mga kapatiran, sa online po natin, sa mga kapatid po natin mula sa ibayong dagat, mula po sa bansang Europa, sa Paris, sa Italy, sa London, at ganoon din po mga kapatiran po natin sa Japan. Nakasama po natin ngayon. Siyempre, iba pa po galing Canada. At meron din pong mga nakasubaybay sa atin mula sa bansang US. At ngayon magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat po dyan. Worldwide na po tayo mga kapatid. Live po tayo worldwide. Dinaig pa po natin ang laban ni Pacquiao at laban ng mga mahuhusay at magigiting ng mandirigma sapagkat tayo ay sasamba sa ating tunay na Diyos at sasamba po tayo sa Diyos nating dakila. Amen. Okay, tignan po natin kung maligaya po ba kayo at ang inyong katabi ngayong umagang ito. Dapat po handa po ang ating mga puso. Ano po? Handa po ang ating mga puso, handa po ang ating mga kaisipan. Kaya anuman pong mga kaguluhan na meron po tayo, ano po, sa iniisip po natin, gusto ko pong sabihin sa inyo na tayo po ay sasamba sa ating tunay na Diyos. At ngayon po ay November 2. Alam naman natin pag November 2 sa ating pong daigdigyan ay All Souls Day. Di po ba? Kaya ang inyong mga kaluluwa ay pakainin natin ng maayos, i-treat natin ng lubusan. At kaya dahil birthday ni Jenlyn, All Souls Day, kaluluwa nyo rin ang pakakainin natin ngayon. Ang kakain po, puro kaluluwa. Thank you po sa napakasarap na pagkain ng kaluluwa na mamaya ihahatid na sa atin ng ating mahal na pastor. Kaya po ngayong umaga, kung tayo po ay handa na sa ating pagsamba, inaanyayaan ko na po kayo na tumayo at ating pong bigkasin ang ating pong panawagan ng pagsamba at pahayag ng puso sa ating pagsamba. Sabay-sabay po nating bigkasin Roma 12:1, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ngayon naman po, ang pahayag ng puso sa ating pagsamba. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos na may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos na may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking parangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Samahan niyo po ako. Let's sing Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me
manatili na po tayong nakatayo at buksan po natin ang ating Bibles sa Romans chapter 15, verse 15 hanggang 33. Akin pong babasahin at sundan lamang po ninyo sa inyong mga mata. Ito po ang sinasabi sa verse 15. Nevertheless, brethren, I have written the more boldly unto you in some sort, as putting you in mind, because of the grace that is given to me of God, that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. I have therefore whereof I may glory through Jesus Christ in those things which pertain to God. For I will not dare to speak of any of those things which Christ hath not wrought by me, to make the Gentiles obedient by the word and deed, through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and round about unto Illyricum I have fully preached the gospel of Christ. Yea, so have I strived to preach the gospel, not where Christ was named, lest I should build upon other men's foundation. But as is it written, to whom he was not spoken of, they shall see, and they shall have not heard, shall understand. For which cause also I have been much hindered from coming to you. But now, having no more place in these parts, and having a great desire, these many years to come unto you, whensoever I take my journey into Spain, I will come to you, for I trust to see you in my journey, and to be brought on my way thitherward by you. If first I be somewhat filled with your company. But now I go unto Jerusalem to minister unto the saints, for it had pleased them at Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem. It had pleased them verily, and their debtors they are. For if the Gentiles have been made partakers of their spiritual things, their duty is also minister unto them in carnal things. When therefore I have performed this, and have sealed to them this fruit, I will come by you into Spain. And I am sure that when I come unto you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that you strive together with me in your prayers to God for me, that I may be delivered from them that do not believe in Judea, and that my service which I have for Jerusalem may be accepted of the saints, that I may come unto you with joy by the will of God, and may we with you be refreshed. Now the God of peace be with you all. Amen. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang banal, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Salamat po muli, dakilang Diyos, sa panibagong araw na pinagkaloob ninyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na sa araw pong ito, Panginoon, patuloy nyo kaming pagpapalain, Panginoon, at bibiyayaan, Panginoon. Dakilang Diyos, una sa lahat, Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa mga nagawa namin pagkakasala, Panginoon. Patawarin niyo nga po kami, Panginoon. At muli, Panginoon, ituwid ninyo ang aming puso, ang aming isip. Ihandaan niyo rin, Panginoon, mga ito, upang sa ganun, Panginoon, matanggap namin ang iyong mga salita na bukas ang aming puso at isipan, Panginoon. Pagpalain niyo po kami na yung mga salita, Panginoon, na mahahayag ngayong araw, Panginoon. Simula ngayon hanggang hapon, Panginoon. Ganon din, dakilang Diyos, nilalapit namin sa inyo ang aming pong gawain ngayong umaga. Pagpalain nyo nga po ito, Panginoon. Gabayan nyo kami. Gabayan nyo ang bawat isa sa amin, Panginoon.
sa lahat ng aspeto ng aming, sa lahat ng bahagi, Panginoon, ng aming gawain ngayong umaga, dakilang Diyos. Higit sa lahat, Panginoon, yung gagamitin mong magbibigay, Panginoon, ng mensahe, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang aming Pastor Norman, Panginoon, ang aming Bishop, dakilang Diyos, patuloy siyang pagpalain at palaksin, Panginoon. Ganun din, dakilang Diyos, yung mga kapastoran, Panginoon, na patuloy niyong ginagamit, Panginoon, sa iglesyang ito. Patuloy niyo silang pagpalain at gabayan, Panginoon. Ganun din, Panginoon, sa lahat na tumatayo sa likod ng pulpitong ito, Panginoon. Patuloy niyong bigyan, Panginoon, na kalakasan. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, inilalapit po namin, Panginoon, sa inyo ang bawat isa. Ingatan niyo po kami, pagpalain, Panginoon, na yung mga salita, Panginoon, na maahayag, at higit lalo, dakilang Diyos, ang mensahero, Panginoon, na inyo pong gagamitin ngayong umaga. Ganon din, dakilang Diyos, yung mga kapatiran pa po namin, na papunta pa lang dito sa iglesia, Panginoon. Ingatan niyo po sila, at gabayan, Panginoon. Dalhin niyo po sila dito, ng maayos, dakilang Diyos. Uli, dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami, at ibinabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Deacon Hansel. And this time, tayo po ay manatiling nakatayo. Tayo po ay umawit sa ating pong Panginoon Diyos. Awitin po natin, I will praise Him. Amen? At yun naman yung pinaka-purpose natin why we're here, to give God all the glory, the praises that He deserves. Sing with us as we sing this song, I will praise Him. When I saw the cleansing fountain open wide for all my sin, I obeyed the Spirit's wooing when He said, "Wilt thou be clean?" Come on, sing it joyfully. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb was seen as slain. Give Him glory, all ye people, for His blood can wash away its stain. Come on. Though the way seems straight and narrow, all I claim was swept away. My ambitions, plans, and wishes, and my feet in ashes lay all together on the chorus. Come on. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb was seen as slain. Give Him glory, all ye people, for His blood can wash away its stain. Come on, give glory. Glory, glory to the Father. Glory, glory to the Son. Glory, glory to the Spirit. Glory to the three. All together, come on, now we praise Him. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb was seen as slain. Come on. Give Him glory, all ye people, for His blood can wash away its stain. Amen. Salamat sa ating pong masayang awitan. And this time, awitin po natin, all hail the power. Tuloy natin bigay lahat ng kadakilaan sa ating pong Panginoon Diyos. Oh, hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown Him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown Him Lord of all. Let every kindred and every tribe on this earth assemble. To Him all majesty ascribe and crown Him Lord of all. To Him all majesty ascribe and crown Him Lord of all. Oh, that with yonder sacred throne we at His feet may fall. We'll join the everlasting song and
of God says, Amen! Amen po tayong mo po. Maraming salamat po sa napakasayang awitan at pagpupuri po sa ating dakilang may likha. Tunay po, talagang basta si Pastor Rodel ang nagpaawit. Na po, lahat talaga ay sumusunod. Grabe po. Na po, thank you so much, Pastor Rodel. Very lively singing ng ating pong congregation. At talaga nga naman po, buhay na buhay ang kaluluwa nating lahat. At mas mabubuhay pa yan dahil alam natin, meron po tayong mga bisita ngayong umagang ito. Pero bago natin banggitin ang mga bisita natin, mga kapatid, syempre kakakalimutan ba natin ang mga may kaarawan? Di po ba? Ayan, ako, meron pong may nagdiriwang po ng kaarawan po ngayon. At unang-una po, kahapon po ito, no? Kahapon po si Sister Lali Hernandez. Uy, nako po, napakaganda naman yan. Ano ba yan? At syempre pa po, si Sister Jenlyn Aguilar. Huwagin natin dito sa harap, yung mga nagdiriwang ng kaarawan na nandito ngayon. Uy, maganda pa rin. Bakit pag November, magaganda yung mga nagbe-birthday? Okay? Sister Jana. Uy, pag lalaki, gwapo talaga. At syempre, Sister Jana, samahan mo lang, nahiya si Jenlyn. Andito po si Brother Carlo. Brother Carlo. Okay, nasa hospital po yata ang magulang ni Brother Carlo. Kaya talagang etong dalawa po ang siyang pagsasalita mo lang, kakanta muna tayo. Ha? Kanta muna tayo. Abinan po natin sila. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you. And blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Blessed birthday to you. Kinakabahan kami, nak, ha? Hello po. Thank you po sa greeting nyo. And I thank the Lord po for another year. And I am also thankful po sa pastor po natin, kay Bishop po, and kay PNG po for their guidance. And to all the people who has been with me and have been supportive and worried about me throughout the year, I also shout out din po sa yun yung lahat. And sabi po ni Papa, wag daw po kayong kabahan. Bakit nga? Ba't nga wag sila kabahan? Di ko alam kung bakit wag daw po kayo kabahan, basta wag na lang daw po kayo kabahan. Ayan lang po. So, hello po, church. Ano po sa lahat, praising and thanking the Lord for His sustaining grace sa 20-something years ng aking buhay. And sa panibagong taon na idadagdag niya sa akin. Also, magpasalamat ako sa Lord. Una sa mom ko, sa family, and also to Bishop, PNG, and to the church. Also, special mention ko yung LWBC Ladies and Precious Rubies for your love and encouragement na in-express sa amin ni Mami for the past days na may sakit kami. And also, thanking the Lord sa healing and continuous healing. And yun, again, thank you, church, for your love and for making us feel at home dito po sa LWBC. And thank you po. Thank you so much po. Blessed birthday to you. Nawala yung tagatugtog, sir. Nawala yung tagatugtog. Okay na. Hindi ang tagatugtog yan, nawawala. Okay lang. Na-surprise kami sa'yo, ah. Okay, isang bagsak tao. Isa pa. Blessed birthday to you. Amen. Mira, ngayon ka pa papalpak si Jenlyn may birthday. Okay. Ngayon po, may mga bisita po tayo, mga kapatid.
Eto, magbe-birthday din siya. No? Magbe-birthday din po siya sa November 6. No? Sa November 6, si Cyril Claudette. Cyril? Asan si Cyril? Ayan. Magbe-birthday siya sa November 6. Bisita po siya ni Jenlyn. Siya po ay taga-Baliwag, Bulacan. Awitan natin na isang awit. Cyril, sandali lang. Magbe-birthday ka kasi. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Blessed birthday to you. Cyril, meron ka bang gustong ipahayag? Ay, wala tayong mic. Sayang. Cyril, blessed birthday, ha? Okay, thank you so much for coming today. Okay, siya po ay kaibigan ni na Jenlyn at ni Jenner. Si Cyril po. Isa pa po sa mga bisita po natin ngayon ay si Jana May. Jana May Faustino. Ayan, si Jana May. Siya po ay bisita ni Lawrence. Jana May, siya po ay 16 years old. Akala ko ngayon yung birthday mo, May pa pala. Okay? Thank you so much for coming. Ha? Special ka sa amin, ha? Thank you so much for coming. And then, syempre, si Jericho Elehino. Jericho? Ayan, si Jericho. Ayan. Jericho. Si Jericho po ay taga Bulacan. At siya po ay bisita rin po ni Jenlyn. Dahil birthday ni Jenlyn ngayon. At siya po ay kaibigan din ni Jenner. Alam, malapit po siya doon sa mission natin sa lugar po sa San Jose del Monte. Jericho, gusto kong sabihin sa iyo na ikaw ay special sa aming lahat. Okay, thank you so much for coming. At ngayon po, mga kapatid, Amen. This time po, tumayo po tayong lahat. I-welcome po natin ang bawat isa. Awitin po natin, Ligaya ng Buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. English version. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He's your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him friends today and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. And sa oras po na ito, dadako po tayo sa isa sa pinakamahalagang parte po ng ating pong gawain. Ayun po ay ang pagbibigay po ng ating pong mga kaloob. But before that, let me read to you ang nakasulat po sa 2 Corinthians chapter 8, verse number 12. Sabi po dito, "For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not." Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Ama, Diyos na banal, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na kami po ay makakapagbalik po ng amin pong kaloob. Nawa dakilang Diyos, sa pamamagitan po nito ay mapupurihan po namin ang inyong pangalan at gayon din po, i-bless niyo po kami Panginoon. Kayo po Panginoon patuloy siyang mapupurihan sa amin pong gawain sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo magbigay, and as we give, let us sing anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope He's pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing
I'm called to sacrifice. It will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Salamat, Brother Jonel. And this time, iyan ko ulit ang bawat isang tumayo para po sa ating huling awitin. Awitin mo natin, Crown Him with many crowns. Come on. Amen. Crown Him with many crowns, the Lamb upon His throne. Hark how the heavenly anthem drums, all music but its song. Awake my soul and sing of Him who died for thee. On hell He must die, matchless King, to all eternity. Come on, crown Him. Crown Him the Lord of life, who triumphed o'er the grave, who rose victorious to the strife for those He came to save. His glory is now we see, who died and rose on high, who taught eternal life to bring, and lives that death may die. Come on. Crown Him the Lord of love. Behold His hands and side. Rich wounds yet visible above. In beauty glorified. No angels in the sky can fully bear that sight. But now what man please wonder I at Mr. Wizard Crown. Amen. Maaari na po tayong umupo. And this time, tayo po'y makapakinig ng tanging bilang. Vast is grace, how great is faithfulness, how deep is love, how rich is mercy, how high is thoughts, how sure is wisdom, and all of this He gives to me. So I will praise Him with every breath, for He has rescued me from certain death. And now this life I live in Him. Oh, let His glory shine while mine grows dim. How just His ways, how good His discipline, how pure His truth, how kind His goodness, how calm His peace, how long His patience, and all of this He gives to me.
So I will praise Him with every breath, for He has rescued me from certain death. And now this life I live in Him. Oh, let His glory shine while mine grows dim. How vast His grace, How broad His power, His faith, how grand His how majesty, deep His how love, true His reign, rich His mercy, how bright His glory, how high His thought, how strong His how sure might, His wisdom, how clear His all triumph, of this, and all of this He gives to me. So I will praise Him with every breath, for He has rescued me from certain death. And now this life I live in Him. Oh, let His glory shine. Oh, let His glory shine. Oh, let His glory shine while mine grows dim. Amazing grace. Amen. Maraming salamat po, Brother Sig at Sister Natanea. At ngayon mga kapatid, alam ko pong tayo po ay inihanda na po ng mga awitin, inihanda na po ang ating mga sarili para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At alam naman natin, ito ang pinakamahalaga sa lahat po ng ating gawain. At tayo po ay pinaghahandaan palagi ng masarap na ulam at pagkain spiritual ng ating pinakamamahal na resident pastor, no other than Pastor Norman Marigatdula. Amen. Good morning po sa ating lahat. Amen. Salamat po sa Panginoon at panibagong Sunday na naman po na tayo po makapagpupuri po at makakapakinig po ng kanyang mensahe. At alam po natin, ating pong mahal na bishop ay nasa Isabela po ngayon at gumagawa po ng kanyang ministeryo bilang isang ebanghelista. Kaya patuloy po natin panalangin po ang ating pong mahal na bishop. And of course, ngayon din po or mamaya po or bukas, di ko alam kung ano oras, mamaya po, no, ay anniversary naman po ng Living Water Baptist Mission London. Okay, so 9th mission anniversary po nila, kaya mamaya po after po ng service, wag mo po muna kayo aalis, mag-record po tayo ng video greeting para po sa kanila, para may ma-send din po tayo, no? Masaya po ba tayo sa anniversary po ng ating pong mga kapatid sa London? Of course, sa pangunguna po yan ng ating pong Pastor Jabez Orara, and very soon uuwi na po si Pastor Jabez, no? Kaya ipanalangin po natin patuloy ang ating pong mission pastor po sa London. And then, again, gusto ko lang din batiin ng happy birthday si Sister Jenlyn. Blessed birthday, Sister Jenlyn. And of course, kay Sister Jana din. At sa lahat ng magba-birthday pa po for the rest of the week. Kaya gusto ko lang din po batiin personally po si Sister Jen kasi isa po yan sa mga una kong pinagministeryoan dito po sa church. Kaya wag po kayong magtatampo sa akin kung medyo special talaga sa puso ko yan si Sister Jenlyn. At yan sila Kuya Harvey kasi sila yung mga una ko talagang pinagministeryoan po dito po sa church. At natutuwa po tayo kasi nagpapatuloy po sila sa gawain ng Panginoon. At tayo na po tayong lahat. Excited po ba tayo sa message ngayong umaga na ito? I'm so excited po sa mensahe po na ito sapagkat napaginipan ko tong verse po na ito. Kaya
Opo. Ito po ay may kasamang teaching. Ito pong ano, hindi po ako nag-i-encourage na maniwala kayo sa mga pinapapalaginipan niyo po, no? Pero ibig sabihin, nilid ako ng Panginoon sa mensahe po na ito at maganda po itong turo natin. Kumbaga, turo po itong matibay ng simbahan po na ito patungkol po sa kaligtasan. Sa amin po mga first-time visitors, makinig po kayong mabuti sapagkat ito po ay magtuturo sa inyo kung paano po kayo makakapunta ng langit. Babasahin ko po ang John chapter 14 verses 5 and 6. Sundan niyo po ng inyong mga mata. Ipo-flash po natin sa screen, kaya sa ating po mga bisita, habang binabasa niyo po ito, intindihin niyo na rin po yung inyong pong binabasa. John chapter 14 verses 5 and 6. Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Let me now give you the message that I entitled, Jesus is the way. Jesus is the way. Let us pray. Dear Father in heaven, thank you, Panginoon, sa umaga po ito, bigyan po sa amin, upang kayong Panginoon ay makapag-aral po ng inyong salita. Lord, gamitin niyo po ako, bigyan niyo po ako ng presence of mind, good health, O God, sa pangangaral po ng inyong salita ngayong umaga. Nawa, Panginoon, ay bigyan po ito ng enlightenment ang lahat po ng Panginoon ng mga nadidiliman, Panginoon, patungkol po sa usapin ng kaligtasan. At nawa, Panginoon, mapagtibay po ng mensahe po na ito ang amin pong tinatayuan, Panginoon, patungkol po sa doktrina ng kaligtasan, Panginoon. Nawa, lalo po ma-strengthen po ang amin pong pananampalataya at lalo kami ma-encourage, Panginoon, na ipakalat, Panginoon, ang inyong mensahe, ang iyong regalo ng kaligtasan sa sangkatauhan. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alam niyo po, galing po tayo sa sineselebrate po ng marami pong mga bansa, no? Yung pag November 1 ay All Saints Day. Sa Pilipinas, yung undas na sinasabi ay time po yan para pumunta po sa sementeryo, di ba? Para alalahanin yung ating pong mga kamag-anak o mahal sa buhay na lumipas na o nawala na. Pero alam niyo po, nag-grieve po ang aking pong puso, and maybe this is the reason kung bakit ito po yung pinag-uusapan natin ngayong umaga po na ito. Sapagkat kapag tinignan po natin yung kostumbre ng Pilipinas, kapag nakita po natin yung tradisyon na ginagawa po ng napakaraming Pilipino, pag nakita po natin yung mga pinaniniwalaan ng mga kababayan po natin, nakakalungkot po. Dahil bibisita sila doon sa puntod, they were thinking that the presence of their dearly beloved, dearly departed, nandun pa rin daw po. Ngunit alam po natin sa Biblia, sinasabi po sa salita ng Diyos, sa Hebrews chapter 9, verse 27, na kapag ang isang tao ay namatay, diretso na po siya sa paghuhukom. Wala na pong in-between. Kaya marapat na lamang po na ito po ay ating pong pag-aaralan. Ito po ang tinatayuan ng church po na ito patungkol po sa kaligtasan ng tao. Dahil kung tayo po ay maniniwala pa rin sa ating pong kinagisnan na relihiyon, sa ating pong kinalakihan na paniniwala, sa ating pong minana, sa ating pong mga ninuno, pwede po tayong maligaw ng landas. Upang huwag tayong maligaw ng landas, ang simpleng-simple lang na dapat po nating maintindihan, walang ibang landas kundi ang Panginoong Hesus lamang. Jesus is the only way to heaven. That is the gist of our preaching this morning. That is our topic. That is our main theme. That is our goal to understand that Jesus is the only way to heaven. Kapag tinanong mo ngayon yung mga relihiyoso, sasabihin nila, naniniwala naman kami na si Jesus Christ lang ang tanging daan. Pero kapag sinuri yung mabuti, yung doktrina ng kanilang relihiyon, makikita nyo na deception lamang yang paniniwala po nila na yan. Hindi talaga totoo na si Jesus lang ang tanging daan. Kaya mga kapatid, lalo na kung first time mong makapunta sa simbahan na ito, dito po sa Living Water Baptist Church, hindi po kami nagpro-promote ng any religion. Hindi po kami nagsasabi o nagbabanggit sa inyo ng panibagong relihiyon. Kami po ay simbahan na nagtuturo po ng Biblia lamang.
We preach nothing but the word and we please no one but the Lord. That is the commitment of this church. Kaya hindi ka pupunta sa church mo na ito para umanib ka sa relihiyon. Pupunta ka sa church ito upang masumpungan mo ang katotohanan. Upang makita mo ang tamang landas. And I hope after this preaching you will realize na ito pala ang talagang tinuturo ng Biblia. Dito po sa Living Water, Biblia lamang po talaga ang amin po tinuturo. Walang opinion ng tao, walang tradisyon ng tao, walang kahit anumang tinuturo ng relihiyon, kundi kung ano lamang po ang sinasabi po ng Biblia. Ang sabi po sa John chapter 14, verses 5 to 6, Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Yan po ang tanong ni Thomas sa ating pong Panginoong Hesus. At alam po natin na hanggang ngayon, yan pa rin po ang tinatanong po ng marami pong mga tao. Nasaan ang daan? Sino ang daan? Ano ang daan na kailangan kong puntahan? Yan pa rin po ang tanong ng marami pong tao hanggang ngayon po sa panahon po natin. Nung time po ni Thomas, yan po ang tanong. Saan po kami pupunta? Ano po ang sagot ng ating pong Panginoong Hesus? And Jesus saith unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Only through Jesus Christ can we come to the Father. E nasan po ba ang Father? Ang sabi po ng panalangin ng Panginoon, Our Father which art in heaven. At yan po yung konteksto ng John chapter 14. Siya po nagsimula po yan. Jesus Christ was talking about heaven. And then Thomas came and said, sabi niya, saan kami pupunta? Anong daan namin? Anong landas namin? Ang sabi ng Panginoon, ako ang daan. Sakto, uso ngayon yung mga kalsada, di ba? Uso ngayon yung mga... Maraming kalsadang gagawin sa mundo po na ito, pero isang kalsada lang papunta sa langit. Yung mga kalsadang ginagawa ng tao, papadaliin yung pagpunta mo sa langit. No? Pero yung mag-guarantee para makapunta ka ng langit, si Jesus Christ lamang yon. Siya lamang po ang daan. Hanggang ngayon, yan pa yung tinatanong ng tao. Kahit malinaw na sinabi sa Biblia na si Jesus Christ lamang ang daan, yan pa rin po ang tanong ng marami pong mga tao, saan kami pupunta? Kapag tinignan niyo po sa Bible, ang simpleng-simpleng summary po ng buong Bible, from Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2, pinakita po doon kung paano po kinreate ng Panginoon ang mundo. Tama? At ang tao, ginawa niyang steward over all creation. Katiwala ng lahat po ng mga nilikha. Pagdating ng Genesis chapter 3, bumagsak ang tao sa kasalanan because of their disobedience, because of the temptation of the devil. Yan po yung Genesis chapter 3. At hanggang Genesis chapter 4, mula Genesis chapter 4 hanggang Malakay chapter 4, pinakita po doon na ang tao kahit anong gawin niya, magkakasala at magkakasala. Mula Genesis chapter 4 hanggang Malakay chapter 4, ipinakita ng Old Testament na kahit may batas na, kahit sinabi ng Panginoon na ito ang gagawin nila, susuway at susuway ang tao. Imagine mo, piniling bayan ng Diyos, pasaway pa din. Pinakitaan na ng mga mirakulo ng Panginoon, humiwalay pa rin sa Panginoon. Tingnan niyo po yung mga Israelites. Inalis sila sa Egypt, hinati yung Red Sea, after a while lang, gumawa na agad ng golden calf. Sumamba na agad sa mga Diyos-Diyosan. Ganon po kabilis magbago ang tao. Bakit? Dahil sadyang makasalanan po ang tao. Yan po ang tema po ng Old Testament. Kaya pagdating ng New Testament, from Matthew hanggang Revelation, nandun na po ang Panginoong Hesus upang maging daan sa katotohanan, daan patungo sa Ama, daan patungo sa langit, daan patungo po sa ating pong kaligtasan. Alam niyo po, meron po akong kaklase noon, nung elementary po ako, dahil seatmate ko po siya, babae po yun, yung seatmate ko po siya, lagi kong nakikita, mali yung ginagawa niya sa mga seat work, mali yung quiz, pag-exam, di ba? Kahit binubulot ko na yung exam paper ko para makakopya siya,
Okay? Hindi pa rin niya ginagawa, no? Ang nakikita ko man, naawa ako. Sabi ko, magkakamali ito eh. Babagsak to, kawawa naman. So sabi ko, turuan kita, gusto mo tuturuan kita. Alam mo, sabi sa akin, wag mo akong turuan, wag mo akong pakialaman. Pambihira tong seatmate ko na to. Ayaw mo yun, yung top student yung nagtuturo sa'yo, agad. Ang yabang no? Ang yabang. Tinuturuan na, ayaw pang makinig. Sinasabi na yung tamang sagot, ayaw pa rin maniwala. Ganyan ang napakaraming tao sa panahon po natin ngayon. Tinuturo mo na yung Biblia, ayaw pang makinig. Tinuturo mo na yung tama, gusto pa rin doon sila sa kamalian. Doon pa rin sila sa kusama, pupunta sila sa impyerno. Yan po ang panahon po natin ngayon. Ang tao gusto gumawa ng sarili niyang daan patungo sa langit. Pero ang sinasabi ng Bible, walang ibang daan kundi ang Panginoong Hesus lamang. May taxi driver po ako na nasakyan. Sinesyaran ko po siya ng gospel. Sabi niya, buong pamilya daw niya, Christian na. Siya lang daw ang hindi. Sabi ko, bakit po? Kasi ayoko umalis sa kinagisnan kong relihiyon. May pinamana na sa akin to ng magulang ko. Ang sabi ko doon sa taxi driver po na yun, Kuya, kung mali pala yung magulang mo, okay lang ba sa'yo na magkamali ka din? Kung yung mga magulang mo na nagturo sa'yo ng about sa relihiyon ay nasa impyerno ngayon, okay lang din ba sa'yo na pupunta ka rin sa impyerno? Hindi ba ang kaligtasan ng tao ay individual responsibility ng isang tao? Anong idea po nun? Na ikaw mismo dapat sumuri sa katotohanan. Ikaw mismo dapat intindihin mo yung sarili mo. Okay? Hindi yung ibig sabihin na kung ano yung pinamana sa'yo, yun din yung kukunin mo, tatanggapin mo. Hindi ba dapat ikaw mismo magsuri? Di ba dapat ikaw mismo ay alamin ang katotohanan? Kaya sabi ko kay Kuya, kung ganun palang ang prinsipyo mo, okay lang sa'yo na kahit mali sila, mali ka din. Tumahimik po yung taxi driver. Tapos after yung siningil ako ng malaki. Pero I hope na sana nagkaroon sa kanya yun ng awareness. At sana tumanggap siya sa Panginoon. Kasi sinabi ko sa kanya yung daan patungo po sa kaligtasan. Sinabi ko sa kanya yung katotohanan ng Biblia. Although nireject niya yung offer ko to lead him to sinner's prayer. Pero okay lang yun sa akin. Basta sabi ko sa kanya, Kuya, maganda kung ikaw mismo magsuri patungkol po sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang dami pong mga tao nawawala po. Ang dami pong mga tao na, alam niyo po, nasa kamalian. Nasa dilim. Kaya nga ito sa mensahe po natin ito, habang pinagtitibay po natin yung ating pong tinatayuan patungkol po sa kaligtasan, nawa magkaroon din tayo ng awareness na lalo tayong mag-share dito sa mga tao na to na nawawala ng landas. Ipakita natin sa kanila na ang Panginoong Hesus lamang ang tanging pong daan patungo po sa langit. Nung sinabi ni Jesus Christ na siya ang tanging daan, nung sinabi ni Jesus Christ that He is the way, number one, it is a statement of connection. It is a statement of connection. At hindi lang basta connection, sapagkat pinagtitibay yung pagiging connection na yan, na siya ay ipinadala mismo ng Diyos sa langit. Jesus was sent by God. In fact, more than 35 times in the New Testament, sinabi po ni Jesus Christ na siya ay pinadala ng Diyos Ama. At karamihan po sa 35 times na yan ay nakasulat po, nakarecord po sa Gospel of John. Sa John chapter 4 verse 34, ang sabi doon, Jesus said unto them, My meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. One chapter later in John chapter 5 verse 23, that all men should honor the Son even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father, which hath sent Him. Another chapter later, in John chapter 6, verses 38 to 39, For I came down from heaven. Sabi ni Jesus Christ, galing siya sa langit, not to do mine own will, but the will of
him that sent me, and this is the Father's will, which hath sent me, that of all which he hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. At marami pa pong verses sa Gospel of John na ipinapakita na si Jesus Christ mismo ay padala ng Diyos Ama sa langit. Ano pong pinapakita po nun? Na si Jesus Christ at ang Diyos Ama ay connected. And because of the Lord Jesus Christ, when He said that He is the way to the Father, through Him, we will be connected to the Father. Alam niyo po kung bakit kailangan po na si Jesus Christ maging connection natin. Dahil napakaraming tao, lahat po tayo actually, we are all disconnected to the Lord. He became our way because we got lost. That's the reason kung bakit ang Panginoong Jesus ay kailangang maging connection natin sa Diyos Ama. He needed to come down here on earth to give us a connection to the Father. Napakaganda po na meron na tayong NLEX connector. Yung NLEX connector, dati po, pag pupunta tayo ng Valenzuela, aabutin tayo ng, Pastor Rodel, ilang oras po pag pupunta ka ng Valenzuela po noon? Si Pastor Rodel nilang standard po natin, ha? Mga 15 minutes, Pastor? 1 hour and 15 minutes, no? Pag normal na driver yan, mga 2 hours po yan. Pero pag PRT driving yan, 1 hour and 15 minutes pag pupunta tayo ng Valenzuela. Pero nung nagkaroon ng NLEX connector, ilang minutes na lang po, Pastor Rodel, ang kaya nyo po? Nawala yung 1 hour. 15 minutes na lang po, di ba? 15 to 20 minutes papunta po ng Valenzuela. Yan po yung benefit po na meron pong NLEX connector. Tama? Ang benefit natin para tayo makakonect sa Ama ay ang ating pong Panginoong Hesus. Napadali ngayon yung connection natin. Na dati napakahirap kumonek sa Diyos. Hindi pa lang napakahirap. Imposibleng kumonek sa Diyos. Ngunit nung bumaba po ang Panginoong Hesus, sapagkat siya po ay pinadala ng Diyos Ama upang tayo po ay iligtas, upang tanging maging daan po natin patungo po sa Ama, napadali na lang po ang connection po natin sa Diyos Ama. Kasi yung katotohanan po, no matter what we do, we will still come short of God. Ang sabi po ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang illustration ko po dyan, sa come short of the glory of God, kahit anong gawin mo, ito ang Diyos, ito ikaw, hindi mo maaabot ang Diyos. Ganun po ka-imposible sa buhay po ng tao na hindi mo kayang abutin ang Diyos. Pastor Norman, kahit mabait naman ako, kahit mabait ka, may kasalanan ka. Walang sino man sa ating magkiklaim na tayo po ay perpekto. Lahat po tayo nagkaroon ng kasalanan. Ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan, hindi ng mga kasalanan, ng kasalanan. Isang kasalanan lang magbubulod sa atin sa impyerno. Kaya kahit anong gawin natin, kahit magpakabait ka, kahit magpakapogi ka, kahit magpakadalubhasa ka, kahit anong gawin mo sa buhay mo, hindi ka makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. May story po na may isang unano, okay, pandak nga lang siguro, may pandak. Ang trabaho niya sa 30th floor ng building. So every day, syempre di niya maabot yung number 30, no? Every day, makikisuyo siya na pakipindot po yung 30, pakipindot po ng 30. And then one day, yung pandak na yon, hindi siya nakisuyo. Napindutin yung pang 30 na floor. Bakit kaya? Pastor Norman, may miracle ba? Tumangkad ba siya? May dala ba siyang hagdanan? Kasi nung time po na yung bumabagyo, may dala siyang payong. Napindot niya ngayon yung 30. Ano ibig sabihin nun? Alam niyo po, sa buhay po natin, praise God, meron na po, kaya natin abutin ang Diyos sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus.
Hindi mo na kailangan gumawa ng sarili mong paraan dahil ginawa na po ng Diyos, ginawa na po ng Panginoong Hesus yung kailangan pong gawin upang makakonect na tayo sa Ama. Ang tawag po doon, ang Panginoong Hesus yung ating pong mediator. Ang kalsada, nagko-connect po sa iba-ibang mga lugar. Tama po? Yan ang ginagawa ng mga kalsada. Si Jesus Christ being our way, connected us to the Father. Ang tawag doon, mediator. 1 Timothy chapter 2 verse 5. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sige nga po, kayo po ang magbasa. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Everybody ready? Begin. Napakalinaw po. Napakalinaw ng sinasabi ng salita ng Diyos. Ilan daw po ang mediator? Isa lang daw po. Sino daw po ang kanilang pinagko-connect? O sino daw po ang kanyang pinagko-connect? God and men. Sino po ang men? Tayo. Tayo po, di ba? Sino po ang God? Yung nasa langit po. Sino ngayon po ang nagko-connect? Si Christ Jesus o si Jesus Christ. Ang sabi ng salita ng Diyos, may isa lamang daw po na mediator between God and men, the man Christ Jesus. Eh bakit tinuturo ng relihiyon na para makapunta sa langit, kailangan ipanalangin ng pari? Bakit tinuturo ng relihiyon na para makapunta sa langit, kailangan magpakabait? Kailangan sumunod sa mga sakramento? Kailangan manalangin kay Maria? Kailangan manalangin sa mga santo? Kailangan umanib sa church. Kailangan pabaptized. Bakit tinuturo ng mga relihiyon yan? Ang malinaw sinasabi ng Bible na isa lamang ang daan patungo sa Ama, si Jesus Christ lamang yon. Isa lamang ang mediator, si Jesus Christ lamang yon. Hindi ko kaya kayo i-mediate sa Ama. Tao lang din po ako. Ipagkakatiwala mo ba yung buhay at kaligtasan mo sa isang tao lang din? Na makasalanan din? Na hindi rin perpekto? Ang linaw ng sinasabi ng Bible. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit ang linaw-linaw na ng sinasabi ng Bible, bakit ang dami pa rin nadidilimnan? Kahit ang linaw-linaw na ng sinasabi ng Bible, bakit ang dami pa rin ayaw maniwala? Ito'y katotohanan na nilalantad sa atin ng salita ng Diyos. Na may isang mediator lang. Hindi ka kayang i-mediate ng pare. Hindi kayang maging tagapamagitan ng kahit sinong patay na santo. Nakakalungkot po na isa sa mga agenda na pinopromote po ng All Saints Day. Hindi naman ako against na pumunta kayo sa mga puntod ng mga mahal nyo, alalahanin nyo sila. Pero mga kapatid, dapat malaman nyo yung deeper, yung maging careful kayo. Kasi baka mamaya, nakikiayon kayo sa selebrasyon o tradisyon ng relihiyon. Hindi na po tayo kasama po dyan. In fact, kahit di ka pumunta ng November 1, dun sa puntod, kahit November 2 ka pumunta dyan, o kaya November 15 ka pumunta, okay lang yun. Kasi katawan na lang yun. Final na, hindi ka na maririnig ng patay. Hindi rin para maglagay tayo ng mga kandila sa puntod. Kasi ang idea po ng paglalagay ng kandila, para daw magabayan yung mga nawawalang kaluluwa. Ang nawawalang kaluluwa, yung mga hindi naniniwala sa sinasabi ng Bible. At nakikita po natin yun. Hindi po yung hindi natin nakikita. Ang katotohanan po, pag ang isang tao namatay na, langit o impyerno, walang purgatorio. Walang purgatorio sa Bible. Wala kang mababasang word na purgatory sa Bible. At yan ang isa sa agenda po ng Undas. Na pinaniniwala na kapag November 1, bumubukas ang purgatorio at bumibisita yung ating pong mga minamahal. O, tignan niyo po yung mini-mishmash na mga paniniwala. Pag may nakitang butterfly, ay si Lolo yan. Eh kahit yung kinasanayan nating relihiyon, hindi naniniwala sa ganun eh. Pero ang mga Pilipino naniniwala. Anong pinaniniwala nun? Reincarnation. Eh walang ganun sa Bible. Na ang isang tao magiging paro-paro pagkatapos. Ay kulay black yan, ay si ano yan. Ay maganda to, si ano to.
magandang palu-palo, colorful, ay si ano yan. Hindi nagiging palu-palo ang tao pag namatay. Huwag tayong maniwala, huwag tayong magpa-deceive. At huwag kayong maglalagay ng pagkain sa puntod. Ang kakain ninyo, sepulturero. Sana alam na natin itong mga bagay, itong mga kapatid, no? Again, hindi ako against, no? Balanse lang po. We can visit, di ba, yung mga puntod, syempre kailangan mo lilinisin yan dahil property niyo pa rin po yan, no? At saka pag-o-honor yung sa alaala ng ating pong minamahal. Wala pong problema po doon. Pero kung nandun ka, iiyak ka, at ipapanalangin mo yung soda, baka punta ka na ng langit. Wala na po, final na. Pag namatay ang isang tao, either langit o impyerno, yan po ang turo ng Bible, Hebrews chapter 9, verse 27. Yan po ang sinasabi po ng Biblia. Wala na pong in-between. Kaya sana po, habang nilalantad sa inyong katotohanan, makinig na po tayo sa totoong sinasabi po ng Biblia. Jesus is our connection, and there is no connection outside the Lord Jesus Christ. He is the way to the Father who is in heaven. Number 1, pag sinabi ni Jesus Christ na siya yung daan, it is a statement of connection. Number 2, it is a statement of confidence. We can rely on this statement from the Lord Jesus Christ. Bakit po? Simple lang, dahil anak siya ng Diyos. Jesus is the Son of God. We can be confident that He is the way because He lived a perfect life on earth which only the Son of God can do. Meron ba sa atin ditong kaya mabuhay ng perpekto? Wala po. Kahit ang bata po, hindi mo turuan niya ng masama. Kahit puro kabutihan ang tuturo mo dyan, gagawa at gagawa ng kasamaan yan. Magsisinungaling yan, kukupit yan, di ba? Ganun ang gagawin ng magpapasawa yan. Di ba? Minsan, magsasabi pa yan ng word na hindi mo akala, hindi ko naman ito tinuro Pero baka sinabi ito ng anak ko. Kasi yun po ang nature po ng tao. Pero ang Panginoong Hesus, alam po natin na siya po ay nabuhay ng perpekto dito po sa lupa. Pero ang gusto ko muna pong establish, kasi may mga kumukontra po dyan na relihiyon na si Jesus Christ daw po ay hindi Diyos at hindi galing sa Diyos, kundi tao lamang daw si Jesus Christ. Ngunit malinaw po sa sinasabi po ng ilang mga verses sa Bible na si Jesus Christ mismo ay galing sa Diyos, siya ay Diyos at siya ay anak ng Diyos. Sabi po sa Galatians chapter 4, verses 4 to 5, "But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons." Sabi sa John chapter 3, verse 16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Ngayon, kung mag-apply tayo ng logic sa mga verses na ating pong binabasa, ilan daw po ang anak ng Diyos? Ilan daw po? Malinaw. Ang sabi nun, only begotten Son. Pero ang tinuro sa atin ng relihiyon, sabi niya, lahat tayo ay gawa ng Diyos, ibig sabihin lahat tayo anak ng Diyos. Eh di contradicting na sa sinasabi ng Bible. Na ang sabi ng Bible, isa lang daw ang anak ng Diyos, si Jesus Christ lamang daw po yan. Eh Pastor Norman, kung gayon na hindi pala ako anak ng Diyos, sino ang tatay ko? John chapter 8 verse 44. Tingnan niyo po mabuti. "Ye are of your father, the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it." Kaya pala ang tao, kahit di mo turuan magsinungaling, magsisinungaling. Bakit? Kasi ang tatay ng tao ay walang iba kundi ang dyablo. At isa lamang ang anak ng Diyos, si Jesus Christ. Kaya pa si Jesus Christ, hindi magsisinungaling. Bakit? Anak siya ng Diyos. E paano ngayon yan, Pastor Norman?
Kung anak ko ng dyablo, anong pag-asa ko? John chapter 1 verse 12. But as many as receive Him, to them gave He power, authority, position. To them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ang tawag po dyan, adoption. Yes, kung paano nyo po iniisip sa legal aspect, yung adoption, ganun po, tayo po ay idinadagdag sa pamilya ng Diyos kapag tayo po ay tumanggap sa ating pong Panginoong Hesus. He is the only begotten Son, but because of us receiving the Lord Jesus Christ in our hearts as our Savior, we can be considered sons of God, children of God. Magkakaroon tayo ng kapangyarihan upang tayo maging anak ng Diyos. Mawawala na yung pagiging tatay mo ng dyablo, ang magiging tatay mo na ang Panginoon. Kaya ngayon, pag naisip din natin dito, tingnan niyo po yung Romans chapter 8 verse 29. Romans 8:29. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Si Jesus Christ po, yung panganay among believers, the first rank in order. The first in order, the first in rank, our elder brother. Kaya mali yung tinuturo po na Papa Jesus. Mali po yun. Malinaw sinasabi sa Bible na hindi naman natin Papa si Jesus. At saka hindi Jesus, Jesus. Ang ama natin, God the Father. And the God the Father is different from God the Son. Sa persona. But as God, they are one. Sabi ng John chapter 10, I and my Father are one. Iisa lamang sila, isa lang po ang Diyos. Pero ang Diyos, naniniwala tayo, mayroong tatlong persona. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya yung Father po natin, God the Father po yun. At wala tayong i-consider na ibang Father, kundi yung God the Father. So, hindi mali po yun, yung Papa Jesus. Kasi pag naisip nyo, di ba, tatawagin Papa Jesus, tapos Mama Mary. O ginawa mo pa mag-asawa si Jesus tsaka si Mary. Walang logic eh. Bakit? Eh kasi hindi biblical. Doon tayo sa Bible. Kaya, may confidence tayo na si Jesus yung daan patungo sa Ama sapagkat alam natin na siya ay Diyos. Gusto ko i-discuss this time yung dalawang nature ng ating pong Panginoong Hesus. That He is 100% God and 100% man. Yan po ang tinatayuan natin dito po sa church po na ito, na ang Panginoong Hesus 100% God, 100% man. Nung Old Testament po, during the before time, even before time, hanggang sa Malakay, no? Hanggang sa silent years, ang Panginoong Hesus ay 100% God. Hindi pa siya 100% man. Wala pa siyang humanity. Pero pagdating ng Matthew, nung siya po ay na-conceive na po, no, sa sipupunan ni Mary to the Spirit, nung siya po ay nag-appear na po sa Bethlehem, nadagdag na po sa kanya yung humanity. At yan po ang sinasabi po ng Philippians chapter 2, na hindi nawala yung pagiging Diyos niya, kundi bumaba siya sa trono ng kalangitan at hinubad niya yung glory of heaven. Okay? At sinuot niya yung sa pagiging tao. The form of a servant, sabi nga po. Dinagdag ngayon sa ating pong Panginoong Hesus yung pagiging tao. Kaya ang Panginoong Hesus, 100% God, 100% man. Hindi mo pwedeng sabihin na 50% siya na God, 50% siya na tao. 100% God po siya. Kaya pag nakita nyo, dito sa lupa, kahit tao siya, nakakapag-miracle siya. Kahit tao siya, perfect siya, at kaya niyang magkaroon ng connection sa tao. Bakit? Kasi 100% God siya. Eh ngayon, paano mo masasabing tao si Jesus Christ kung hindi siya magugutom? Kasi ang mga critic niya ng ganyang doktrina, sasabihin nila, paano siya naging Diyos, nagugutom siya? Eh paano siya magiging tao kung hindi siya magugutom? Meron bang taong hindi nagugutom? Meron po, PNG. Nakikita ko nga po ngayon eh. Mali ka. Kahit ganyan yung ano niya, nagugutom yan lagi. Mas madaling ang magutom yan kaysa sa'yo eh. Paano magiging tao yan? Ay, paano magiging tao kung hindi magagalit?
Ang Panginoong Sus nagalit ba? Ang Panginoong Sus umiyak ba? Ang Panginoong Sus nasaktan ba? Ang Panginoong Sus natulog ba? Oh, ibig sabihin, kaya ipinakita ng Panginoong Sus itong mga bagay na ito sapagkat pinakita niya na 100% tao siya. Kaya ang paniniwala po ng church mo na ito, alinsunod sa sinasabi ng Bible, ang Panginoong Sus ay 100% na Diyos at 100% na tao. Magmula po sa Bethlehem, nadagdag po sa Kanya yung pagiging tao at hanggang sa eternity, nandun na po yung pagiging tao niya. At someday, lahat po ng mga mananampalataya ay magiging katulad po niya. Hindi tayo magiging Diyos. Pero yung pagiging perfect humanity niya, ma-reach natin someday po. Ibibigay sa atin po ng Panginoon. Tingnan niyo po ilang po mga verses po. Kaya ko po ito sinasabi, dahil in order for you to become the way to the Father, kailangan perfect ka. In order for you to be the mediator between God and man, kailangan naintindihan mo yung tao. At naintindihan mo yung Diyos. Tingnan niyo po sa Hebrews chapter 4 verse 15. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, hindi mo naman ako naiintindihan kasi hindi ka naman dumaan sa pinagdadaanan ko. Mali ka. Dumaan po si Jesus Christ dyan. He was tempted many times, but He did not sin. Titus chapter 2. Verse 13, looking for that blessed hope. So yung Hebrews 4:15, nagpapakita that He is man, just like any of us. Tao din po siya katulad po natin. He experienced the same things that we are experiencing, except He did not sin. In Titus chapter 2 verse 13, ang sabi doon, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Ito mga verses na pagpakita po na si Jesus Christ 100% man and 100% God. And that's the perfect candidate to become the way to the Father, to become our Savior. Kaya nga kung makikita po natin, yung pagiging perfect niya, His perfection became the recipe for propitiation that ultimately led to our peace. Okay, mag-alala. Sabi ko nga po, teaching po ito Kaya gusto ko din po, magturo din po tayo ng ilang concepts po patungkol po sa kaligtasan. Sabi po sa 2 Corinthians 5:21, for He hath made Him to be sin for us, okay, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Siya ay naging kasalanan para po sa atin. Hindi po ibig sabihin niya na nagkasala ang Panginoon. Ibig sabihin, itinuring siya na parang kriminal, na dapat tayo po yun. Kahit wala naman siyang kasalanan. In 1 Peter chapter 2 verse 22, who did no sin, neither was guile found in his mouth. In 1 John chapter 3 verse 5, and ye know that He was manifested to take away our sins, and in Him is no sin. Jesus is perfect. Jesus is perfect. And because He is a perfect man, siya po ay yung naging propitiation. Ang ibig sabihin po ng propitiation ay pampalubag loob. Appeasement, to satisfy wrath or anger. Kapag ang isang tao galit, bibigyan mo yan ng chocolate, ngiti na yan. Diba? O kaya pag galit si Mrs., bigyan mo ng flowers, diba? Ang tawag dun sa flowers, yun yung propitiation, pampalubag loob. Okay? Si Jesus Christ, yung naging pampalubag loob sa galit sa atin ng Ama. Ano po yun? Yung dugo po niya, ang naging kabayaran. Yung dugo po niya, ang naging appeasement. Kaya sabi sa 1 John chapter 2 verse 2, kaya kapag na-encounter niyo yung word na ito sa Bible, ang ibig sabihin po niyan, pampalubag loob, pampawala ng galit. Yung dugo ng Panginoong Hesus po yan. And He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. In 1 John chapter 4 verse 10, herein is love,
Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Galit ang Diyos sa kasalanan ng tao. Pero dahil mahal na mahal ng Diyos ang bawat isa po sa atin, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ, at ang kanyang dugong na itigis, yan ang naging pampalubag loob upang mawala ang galit ng Diyos sa ating pong kasalanan sa lakad po ng tatanggap sa mga tagapagligtas. Because He lived a perfect life. Kasi confidence po ito eh. Kailangan may proof, may basis. We can be confident that He is the way because He lived a perfect life. Because He is the propitiation. And because Jesus is our peace. Ephesians chapter 2 verses 13 to 16. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. For He is our peace, who hath made both one and hath broken down the middle wall of partition between us. Ang ibig sabihin po niyan, yung mga Hudyo, yung mga Hintil, wala nang pagsiseparate po yan. Lahat ng tatanggap sa Panginoon ay iisa na lamang sa Panginoon. Lahat po tayo magkakaroon ng kapayapaan. Having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace, and that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. May dalawang aspeto ng peace na gusto ko pong ituro po sa inyo sa oras po na ito. Yung idea po of justification. Ang ibig sabihin po niyan, ibinabago po yung legal status po natin bilang mga makasalanan on the account of Jesus. Hindi ka na punishable. From guilty to pardoned. From guilty to forgiven na. Ginastify na tayo ng Panginoong Hesus sa harap po ng Ama. Kaya nagkaroon na po tayo ng kapayapaan sa Kanya. Yung another aspect po, reconciliation. Ang ibig po sabihin ng reconciliation, from being enemies to becoming friends with God. Dati kaaway tayo ng Diyos because of our sin, but because of the Lord Jesus Christ, tayo po ay nagkaroon ng peaceful relationship with the Father. Now, hindi na po enemies, kundi friends of God na po tayo. Ibig sabihin pala, kung hindi mo tinanggap ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, kaaway ka ng Diyos. Kahit mabuti yung ginagawa mo, kahit nagcha-charity works ka, kung hindi mo tinanggap ang Panginoong Hesus, kaaway ka pa rin ng Diyos. At ang sabi ng Bible, lahat ng mabuting gawa natin ay maraming basahan lamang po sa harap po ng Diyos. Kaya having all of this, makikita natin that we can really be confident that Jesus is the way. Because He lived a perfect life. He became our propitiation. And He is our peace. He reconciled us to the Father. He justified us to the Father. Ano po yung una po natin? It is a statement of connection. Jesus is sent by God. It is a statement of, lakasan po natin, it is a statement of, Jesus is the Son of God. And last point po, last point. When Jesus said that He is the way, it is a statement of comfort. Dapat ma-feel natin na comforting po yun, na siya na po yung landas. Siya na po yung daan. Siya na po yung katotohanan. Siya na po yung buhay. It is a statement of comfort. At pag tingnan niyo po sa chapter 14 verse 1, saan po pinanggalingan po niyan? Ang una pong mga salita ng ating pong Panginoong Hesus, ang sabi niya, let not your heart be troubled. Kaya it's a statement of comfort. Huwag daw tayong matrouble. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. He is clearly talking about heaven.
And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also, that where I am, there ye may be also. Kaya ang tanong ni Thomas, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Ang sagot ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Wala tayong ibang pupuntahan, kundi ang Panginoong Hesus lamang. You don't need to ask, saan po ang landas, Panginoon? Siya na mismo ang landas. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, no man cometh unto heaven, but only through the Lord Jesus Christ. Romans 8, chapter 8, verse 1. Napakaganda po ng verse po ito, sapagkat lahat ng tatanggap po sa Panginoon bilang tagapagligtas. Ang sabi po, there is therefore now no condemnation. Wala na pong paghahatol to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Sabi po sa Acts chapter 4, verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Wala daw ibang pangalan na binigay sa silong ng langit upang tayo po ay lubos na maligtas. Tanging pangalan lamang daw po ng ating pong Panginoong Hesus. Ibig sabihin, Jesus is the salvation from God. He Himself is our Savior, who saves us from our sin, who saved us from hell, upang tayo po ay makasama niya in eternity. Kaya mga kapatid, bakit tayo mamumblema? Kung ikaw ay Kristiyano na, let not your heart be troubled. Bakit? Because Jesus is now your way. Siya na yung landas mo. Huwag ka nang gumawa ng iba pang mga landas sa buhay po natin. Ang tungo naman ng Kristiyano sa langit po eh. Kaya huwag po tayo matrouble. Huwag po tayo mamblema. Pananampalataya lang po sa Panginoon. Ano po ang mga implication ng ating pong kaligtasan na talaga pong comforting po? What are the implications of salvation that is comforting? Una po, as a Christian, as a person who received the Lord Jesus Christ, and I hope sa mga first-time visitors natin, mamaya you will make a decision to accept the Lord Jesus Christ in your life. Tanggapin ng ayon sa katotohanan ng Biblia ang Panginoon bilang tagapagligtas. Sapagkat pag ikaw ay ligtas na sa Panginoon, kapag ikaw ay tumanggap na sa ating pong Panginoong Hesus, ang una niyo pong makikita, you will experience changes. May mga pagbabago po sa ating pong buhay. Tingnan niyo po yung sinabi po sa Ephesians chapter 2 verse 1. Ephesians chapter 2 verse 1. And you hath He quickened who were dead in trespasses and sins. Ang ibig sabihin po ng quickened dyan, alive. Binuhay po tayo. Bakit po? Sapagkat sa spiritual side, dahil ang tao binubuo po ng tatlong spirit, soul, and body. Body, soul, and spirit. Sa spiritual side, tayo po ay patay because of our sin. Ibig sabihin po ng patay po dyan, separated from God. But because of the Lord Jesus Christ, we were quickened. Ibig sabihin, binuhay po tayo. Buhay na po yung ating pong spirito. We are connected once again to the Father. Sa part naman po ng soul, yung old sin nature natin, now we are a new creature who is now going to heaven. Kasi yung soul po, yan po yung seat ng emotions natin, yan po yung seat ng intellect natin. Kaya makikita po natin, magmula nung maligtas po tayo, nababago ang isip, nababago po yung pag-uugali, nababago po yung pamumuhay. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya hindi totoo na ang Diyos hindi daw nagbabago ng tao. Ang Diyos nagbabago po ng tao. Kapag niligtas ng Diyos ang isang tao, binabago niya po ang buhay po niyan. Binabago niya ang kaluluwa niyan. At yung kaluluwa niyan, dati pupunta ng impyerno, sapagkat ang ugali niyan, pang impyerno, ngayon po, pupunta na po ng langit, sapagkat ang magiging ugali niyan ay pang langit na po.
1 Peter chapter 1 verse 9, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Kapag ligtas ka na, may connection ka na sa Ama, spiritual connection, yung soul mo hindi na pupunta sa impyerno, babaguhin ng Panginoon yung ugali mo, at pupunta ka na sa langit. At yung katawan din po natin, may changes din po yan. Talaga po, PNG, kapag na-save ka ba, gagwapo ka na ba, gaganda ka na ba? Hindi pa po ngayon, ha? Hintayin mo, be patient. Yung dati pong corruptible body, magiging incorruptible din po yan in the future. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Sa Romans 8:23, ang sabi doon, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves, grown within ourselves, waiting for the adoption. Ano daw po yung hinintay natin? Adoption. Anong ibig sabihin ng adoption po dyan? To wit, the redemption of our body. Someday, itong katawan na ito nasisira, itong katawan na ito na nagkakatagyawat, itong katawan na ito na nagkakaroon ng sakit, di ba, nagkakaroon ng acid reflux, someday, hindi na ito makakaranas ng mga ganun. Magiging incorruptible na rin po ito, katulad po ng katawan ngayon ng ating pong Panginoong Hesus. Nung na siya po ay nabuhay magmuli, hindi na po nasisira ang kanyang katawan. Yan po ang magiging katawan din po natin someday. Kapag ligtas ka sa Panginoon, you will experience changes not only in your spirit, in your soul, but eventually even in your body. Pero alam niyo po, napansin ko sa mga Kristiyano, pag naligtas ang isang tao, gumagwapo tsaka gumaganda din naman talaga eh. Yung dati mukhang addict, ngayon mukhang addict na sa ministry. Yung dati mukhang lasinggero, ngayon lasing na sa spirito, di ba? Lulong na sa spirito, dati lulong sa droga, ngayon lulong na sa Biblia, di ba? Yan po ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Hindi ko ma-imagine kung anong itsura ko kung di po ako ligtas. Hindi siguro ako ganito kagwapo, di ba? At kayo din, di kayo ganyan kagwapo at kaganda siguro, kundi dahil nakikita nyo po yung itsura ng mga tao sa mundo, kung anong ginagawa sa katawan, di ba, binubutas lahat ng butas sa katawan, ang buong katawan, binubutasan, kinukulayan. Kaya mga Kristiyano, huwag kayong magko-conform sa mundo, ha? Hindi tayo sa mundo, sa Diyos po tayo. Kaya kahit buhok natin, dapat yung acceptable at saka talagang, di ba, kapuli-puli naman sa Panginoon. Okay, hindi lang tayo maka-experience ng changes, you will also experience chances. Ang sabi po ng 1 Peter 1:3-5, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kung hindi po nag-resurrect si Jesus Christ from the dead, wala po tayong pag-asa. But because Jesus Christ rose from the dead, He was resurrected, He resurrected, we have a lively hope. Ano po yung lively hope po na yan? To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Yes, for you. Bilang isang Kristiyano, meron kang mana. May inheritance ka na hindi mawawala. Reserved in heaven for you. Yung parking lot, kahit lagyan mo ng reserve parking niya, may kukuha at kukuha pa rin yan. Pero yung mana ng Panginoon sa'yo doon sa langit, walang kukuha niyan. Sayong-sayo lang talaga. Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Alam niyo po, ang maganda po doon, na sa buhay po natin, nagkaroon po tayo ng pag-asa. Dahil po, kung wala pong Panginoong Sus, wala po tayong pag-asa sa mundo po na ito. Kahit sundin po natin yung 10 Commandments. Sabi nila, pag sinunod mo yung 10 Commandments, mapupunta ka ng langit. Pero ang katotohanan niyan, nire-reveal lamang ng 10 Commandments na kahit anong gawin mo, hindi mo yan kayang sundin. Kasi sabi nga po, di ba, isa lang ang ma-break mo dyan, you break all of it. Kahit gawin mo yung 10 Commandments, ang katotohanan niyan, you will realize that you will break one of it and you break all of it. Kaya ang sabi, yung law is our schoolmaster.
yung batas, yung Ten Commandments, itinuturo sa atin na hindi natin kayang maging mabuti. Yan po yan. It is our schoolmaster. And Jesus Christ is the fulfillment of the law. Dahil marirealize natin na kahit ano palang gawin natin, hindi na natin kayang maging mabait. Kahit anong gawin natin, hindi natin kayang hindi magkasala. Kaya pala kailangan ko si Jesus Christ. Kaya pala kailangan ko ng totoong landas. Kaya pala kailangan ko ng tagapagligtas. Yan po ang ginagawa ng batas. Puro rhyming po yun, no? Yan ang ginagawa po ng batas. I-reveal sa atin na hindi mo kayang maging mabuting tao at kailangan mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Ano po ang proof? Ano po ang proof na ang kaligtasan po natin ay permanente? Sabi po natin, meron po tayong mga chances sa buhay. Of course, ang maganda po dyan, di ba, bilang isang Kristiyano, kasi kung gano'n naman po pala, Pastor Norman, na ang tinuturo po natin dito sa Baptist, ay kapag naligtas tayo, hindi na mawawala ang kaligtasan. May mga nagtuturo po na nawawala ang kaligtasan. At mali po yan, nakaturuan. Paano ko po nasabi? Na mali po ang katuruan na nawawala ang kaligtasan. Pag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, forever na yan. Ang sabi sa akin nung nakausap ko noon, sabi niya, ibig sabihin, pwede na ako maging masama pagkatapos kong maligtas kasi pupunta naman pala ako sa langit. Hindi. Kung totoo kang ligtas, gagawa ka na mabuti. Pangalawang punto, kapag ang isang Kristiyano nagkasala, hindi tatanggalin ng Panginoon yung kaligtasan niya. Hindi tatanggalin ng Panginoon yung pagpunta niya sa langit, kundi papaluin siya ng Panginoon bilang ama sa anak. Kasi nga remember, ama na natin siya. So kapag nagpapasaway ng anak, anong gagawin ngayon ng ama? Mamamalo ngayon ng ama. Yan po ang ginagawa po sa mga Kristiyano. Hindi itinatakwil, pinapalo. At ano po ang pruweba na tayo po ay may pag-asa na sa ating pong buhay po dito po sa lupa. Na totoo yung ating pong kaligtasan. Na forever yung ating pong kaligtasan. Dahil meron na pong unang bayad po sa atin po ang Panginoon. Walang iba kundi ang Holy Spirit. The Holy Spirit is the down payment. Yan po yung paunang bayad po. Ang sabi po sa Ephesians chapter 1 verses 13 to 14. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest. Yung earnest po ay paunang bayad. Yun pong ibig sabihin po niyan. Which is the earnest of our inheritance. Remember, our inheritance is in heaven. Ang pruweba na makukuha natin yung heaven na yan ay may paunang bayad na yung Holy Spirit na nasa atin pag tayo po'y tumanggap sa Panginoon. Inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Kaya hindi ko mapapaniwala na nawawala ang kaligtasan. Para saan pa yung sealing kung nawawala naman yung kaligtasan? Bakit ka pa nag-seal ng Holy Spirit kung mabubutasan naman yung kaligtasan mo? Kaya malinaw sinasabi ng Bible, ye were sealed by the Holy Spirit of promise. May pangako ang Diyos. Tapos nagkasala ka lang, nawala yung Holy Spirit, nawala yung kaligtasan, mali. Ang linaw na sinasabi ng Bible, ye were sealed by the Holy Spirit of promise. He is the earnest. Meron bang nag-down payment, tas di ba pag down payment, usually hindi na yun binabawi? Di ba pag nag-down payment ka sa mga kontrata natin, you cannot, non-refundable na po yun, di ba? Ganun po yun, non-refundable na po yung Holy Spirit po sa atin. Kaya pag tayo po'y naligtas, we will experience changes, we will experience chances, and last po, nandiyan pa po ba kayo? We will experience being a champion. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verses 55 to 57, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya pag Kristiyano, hindi talaga matatalo.
Bakit? Kasi langit ang tungo. Kaya wag tayong malungkot. 'Di ba? Ang gawin lang natin, praise the Lord. Amen? Ang sabi ulit ng ating pong verse, sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. It is a statement of connection. It is a statement of confidence. It is a statement of comfort. Pikit po tayong lahat. Sige, dyan lang po muna kayo, upo lang po muna kayo. Pikit po tayong lahat. And this time, gusto ko pong i-address ang lahat po ng ating po mga first-time visitors. Kayo po ay inibitahan po sa church po na ito upang mapakinggan nyo yung dalisay na salita po ng Diyos. Ang gusto po namin dito po sa simbahan po na ito ay matutunan nyo ang totoong daan patungo po sa kaligtasan. Ang linaw-linaw po ng binasa po natin, Jesus is the only way to heaven. He is the only mediator between God and men. Pinakita po natin sa preaching na hindi sa sarili mong kakayahan, kundi yung sakripisyo ng Panginoon, yung dugong itinigis niya para sa iyo, yan ang magliligtas sa sangkatauhan. Ang kailangan lang manampalataya sa Panginoon. Sa ating po mga bisita, gusto niyo bang tanggapin ang Panginoong Hesus sa oras na ito? Kahit hindi po bisita, kung meron pa dito hindi sure kung saan pupunta pag kayo namatay, and you want to be sure of heaven, you want to accept the Lord as your Savior, pwede bang itaas mo ang iyong kamay? Sino dito ang gustong tumanggap sa Panginoon? Huwag ka mahiya. Hindi dapat ikahiya ito. It's a matter of life and death. Meron ba dito ang gustong tumanggap po sa Panginoon? Taas po ang kamay. Gusto mong tanggapin ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas ng buhay mo. Hindi mo to dapat ikahiya, kapatid. Ito ang pagkakataon mo upang makilala mo ang Panginoong Hesus. O sige po, kung kayo po ay gustong tumanggap po sa ating po Panginoon, sundan niyo po ang panalangin po na ito. Nang may buong puso, nang may buong pananampalataya, sundan mo ang panalangin na ito. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa impyerno. Panginoon, sa oras po na ito, binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon, salamat po sa kaligtasan na ibinigay niyo po. In Jesus' name, Amen. Kung yan po ay totoo pong isinagawa niyo po nang may buong pananampalataya, hindi yung panalangin na nagligtas, kundi yung pananampalataya po sa Panginoon. Totoo rin po ang sinasabi ng Biblia na may buhay na walang hanggan. At kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, once is enough for you to go to heaven. He is the only way. Tayo po tayong lahat. Let's all stand. And this time, sa lahat po ng ating pong mga members, sa lahat po ng mga mananampalataya po, having known of all of these teachings, what are we doing to present the Lord Jesus Christ to those who are lost? Maybe it's time for us to commit ourselves again to preaching Christ and teaching Christ to the lost. Marami pong disconnected sa Panginoon. Marami pong naliligaw ang landas. We have to show them that Jesus is the only way to heaven. Won't you come to the altar and thank God for our salvation? Won't you come to the altar and ask God to make you a soul winner, to give you a heart of a soul winner? Knowing na ang Panginoon ang tanging daan. Gusto ba natin na tayo-tayo lang ang dadaan po doon? Meron tayong mga kamag-anak, meron tayong mga kaklase, meron tayong mga katrabaho, meron tayong mga kaibigan na hanggang ngayon hindi pa rin alam ang daan patungo sa langit. Maybe you are the person who will share to them what we have talked about this morning. Sa ating po mga nanonood sa online, I hope this message challenged us
that we have to show them the way. We have to show them the Lord Jesus Christ. Dear Father in heaven, thank you, Lord, for the message. Thank you, Lord, for the teaching that we received, O God, from your word. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, at ibinilang niyo po kami, Panginoon, sa inyong pamilya, sa iyong pamilya. Salamat, Panginoon, sa sakripisyo ng Panginoong Hesus, na dapat ako yung naghihirap, pero siyang naghirap, Panginoon, upang ako po ay maligtas. Sapagkat kahit anong gawin ko, hindi ko kaya ligtas ang aking sarili. Only through the Lord Jesus Christ can I receive salvation. Thank you, Lord, for being my way, my truth, my life. Thank you sa Panginoong Hesus na siyang connection ko sa langit, connection ko sa Ama, sa iyo, Ama. Thank you, Lord, that I am confident, that I trust the Lord Jesus Christ. Dahil, Panginoon, there are proof, there are basis, Panginoon, kung bakit kailangan kong pagkatiwalaan ng Panginoong Hesus. I believe in the Lord Jesus Christ. I believe that He is the Son of God. I believe that He is 100% God and 100% man. I believe that He is the only mediator, the only way to heaven. And I am comforted, Lord, in this life knowing that I will be changed continuously hanggang maging person ako, Panginoon, that you wanted me to be. I am comforted that I will have the chances, Lord. I have a hope. I have an inheritance. I have the Holy Spirit. I am comforted, Lord, that I will become a champion in this life. Dahil walang talo ang pagiging Kristiyano. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, for being the way in this life and in the life after this. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, habang kayo po ay bumabalik po sa inyong mga upuan, ilang announcement lamang po. May Sunday school po after. Opo, meron po tayong Sunday school. That will be our last Sunday school for the year sapagkat i-reserve na natin yung mga Sunday schools natin na oras o yung time slot para po sa mga practices po for our anniversary. So, ang ating pong anniversary is on December 21. Okay, December 21, third Sunday po yan ng December. Excited na po ba kayo sa anniversary? Okay, I hope you're all excited. Sa mga gusto pa pong mag-pledge para po sa ating pong anniversary, makipag-connect lamang po kayo sa akin po kay PDV. Sa mga gusto po pong magdagdag, open pa rin po yung ating pong campaign para po sa ating pong anniversary. No? So, this is our opportunity to take part sa ating pong anniversary campaign. So again, if you don't have any pledges pa po, pwede po kayo makipag-connect po sa amin po ni PDV para po sa anniversary campaign, sa anniversary campaign po natin. 31st anniversary na po ng Living Water. Amen? So, kahit 31 years na po tayo, marami pa pong gagawin ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Okay, may mga announcement po ba tayo na kailangang i-announce? May meeting daw po ang orchestra. Okay, may meeting daw po ang orchestra. Okay, so ikat na po natin yung live. Tapos